Hello, good morning, good morning. So, ito yung buhay natin, balik probinsya naman tayo. Ayan, so, ngayon, ang ulamin natin is cabbage, hiwain natin kasi wala tayong ulam, ito lang. Tsaka, syempre, marami tayong chika tungkol doon sa pag-uwi ko, kung bakit, ganun, at mga advice. Marami ako advice sa inyo tungkol sa pag-uwi. Hiwain mo natin. Alam nyo mga mahal, ito yung advice ko sa inyo ha, pagka kayo ay minamaltrato ng mga amo ninyo, tapos gusto nyong umuwi, ay mapabugbog muna kayo. Mapabugbog muna kayo para ma-rescue kayo, ganun yun. Para sure na makakuha kayo ng tulong galing sa OWA. At makuha kayo ng certification galing sa OWA. Kasi baka magaya kayo sa akin na marami, hindi lang naman ako, marami kami umuwi na nga. Hindi ko sana sasabihin ito pero para nakakapanghinayang, kasi nung sa manage pa nung panahon pa ni Tatay Duterte, lahat talaga tapos nung manage pa ni Sir Ignacio, lahat talaga ng mga distress ay natutulungan. Alam ko hindi dapat sasabihin to pero nakakadismaya kasi siguro marami din sa inyo na walang napala pag-uwi hanggat hindi kayo na bugbugsado sa amo nyo at di kayo na-rescue, ganun. Pero paano naman yung mga umuwi ng Pilipinas, nakahanap ng paraan para hindi lalo magka-problema, di nakauwi, no? Tapos pamasahin namin, yun, distress yun, di ba? Pero hindi kasi kami dumaan sa nakatikim naman din naman kami ng mga pagmamaltrato, mga pagmamalupit, nung hindi pa kainin, kulang sa tulog, pero hindi kami dumaan sa mga rescue. Siyempre kailangan pa ba namin mapabugbog, maghihingalo, magpapakabigti para ganun, para ma-rescue agad sa para mabigyan ng papel sa para mabigyan ng papel sa certification OWA sa abroad, ganun, para matulungan. Kailangan pa ng ganun. Siyempre, hindi naman lahat na ma-rescue agad, no? So, siyempre tayo, ayaw natin magkaroon ng mas malaking problema. Humanap tayo ng paraan sa malinis na paraan. Yung hindi lumalaki na problema na mabugbog pa, ganun, magkaano pa, aberya pa, ganun. Siyempre kami, pumayag na lang kami na kami ang pamasahe. Ganun. At siyempre, kinuha muna namin yung loob para kami payagang makaalis sa bahay nila. Pero sa totoo lang, nakatikim din kami ng mga pagmamaltrato, pagmamalupit, ganun. Pero ang resulta namin, umaasa kami na matutulungan kami. Hindi lang naman ako, marami kami. Umaasa kami na matutulungan kami, makahingi kami ng tulong pinansyal. Pero wala. Kasi maraming hinahanap na papel na wala kami. Siyempre wala. Lalo na ako, wala akong papel kasi hindi binigay sa akin ng amo ko yung mga document ko. So wala. Wala akong napala, nga. Wala akong napala ngayon, nga ako. Hindi ako makahinga ng tulong sa sa OWA kasi hinanapan ako ng certification sa baga patunay na distress ako. Kasi nung sa OWA kami, di ba dati nung pag-uwi namin galing sa nung pamamalakad pa ni Sir Ignacio at sa mga tao pa ni Sir Duterte, pamamalakad namin noon. Sa OWA pa lang, pagtungtong pa lang namin ng Manila sa OWA, may natatanggap na kami mga papel na mga pampatunay na distress, no? Papel. Pero yung ngayon, pagdating namin sa Manila, wala kami natanggap kahit ni isang papel, di kami binigyan. Pamasahe lang, no? So pag uwi namin to sa Manila, nga.
Nga kami, wala kami. Siyempre, paano kami lalakad? Wala kaming papel. Hindi kami binigyan. Tapos nag-inquire kami sa OWA kung ano yung mga kailangan para ano kami ng cash assistance, financial tulong, ganun. Hinanapan kami ng OWA certificate doon sa abroad, ganun, kailangan. Nung certificate din na distress ka, hihingi ka pa sa agency, kung wala, ganun, ganyan. So, wala kami nga kami, marami ang nadismaya. Hindi ko alam kung meron pa ba katulad sa amin na walang nagawa, walang nga. Hindi naman, siguro kahit na sabihin na wag na lang umasa, pwede naman yun, pero masakit lang ba? Kasi, malaking tulong na sana yun, yung tulong sa DSWD, tulong sa barangay, malaki na sana yun, habang hindi pa nakabalik ulit sa abroad. Lalo na nung umuwi kami na walang-wala kami. Walang-wala ako. Malaki tulong sana yun. Ang problema ngayon, hindi ka naman makahinga ng tulong sa DSWD. Hindi ka po makahinga ng tulong sa kahit anong barangay nyo, sa munisipyo. Kasi wala kang certification of distress. Kailangan daw. Ganito na pala ngayon. Nakakadismaya. Sabaga, kung tutusin, mas malaki na tulong sa mga OFW sa gobyerno, tapos ngayon pinapahirapan ka para matulungan. Wala kang mapapala. Kailangan pa talaga na maghihingalo ka na doon, mabubog sarado ka na para ma-rescue, ganun. Kailangan ka pa kailangan ka pa papatak ng dugo mo para makamit mo yung tulong galing sa uwa. Parang ganun na nga, di ba? Kasi ako, syempre may mga anak ko, maliit pa may mga anak ko. Totoo na problema ko sa amo ko. Syempre ayaw ko lang ng malaking gulo. Tiniis ko ang lahat. Ginawan ko ng paraan para makaalis ako doon. Hanggang dumating sa panahon na nagkaroon ako ng tiyempo na makaalis na ako. Kahit na ako yung magpamasahe. Oo. Kasi ayaw ko umabot sa punto na masaktan ako. Kasi alam nyo, habang nasa lugar nila tayo, hindi natin alam ang kahinatnan natin. Hindi natin alam kung magmapatapang-tapang natin. Hindi natin alam kung bubuhay pa tayo sa lugar na yan. Dapat idaan natin sa mabuting diba? Kasi yung sabi na magkulong ka, ganun, ganyan, magkulong sa kwarto, wag ka matrabaho, hindi advice, para sa akin, hindi advisable. Kasi, kaya nga nasasaktan tayo, kasi nagkulong tayo, hindi tayo trabaho. Lalo na natin alam ugali ng amo natin, na pwede silang pwede kunin yung buhay natin, ganun. Oo. Hindi natin alam ang sitwasyon natin pag nasa lugar nila tayo. Kaya ako nag-iingat din ako. Kasi, siyempre, minsan na rin akong binalaan na wag akong gumawa ng problema. Kaya tahimik lang ako. Kaya hindi ako halata, di ba? Hindi ako halata na may problema pala ako. Ganun ako eh. Tapos ganun. Dumating sa punto, dasal lang ako, tapos nanahimik lang ako, sabay gumawa ng paraan. Hanggang sa nakalabas at nakaalis ako doon. Masaklap. Hindi binigay sa akin yung mga documents ko. Wala akong mga documents, wala akong copy. Ngayon, hihingi ako ng tulong. Wala akong mapapala kasi wala akong mapapil na patunay na distress ako. Kaya kayo, balak nyong umuwi sa Pilipinas, balak nyong nasa sa inyo. Ganun na lang siguro, lalaban na lang kayo, ganun. Balak na masaktan kayo. Para sa Pinas, makakuha kayo ng tulong. Kasi kung hindi kayo masaktan, hindi kayo maghihingalo dyan, hindi kayo makuha ng tulong dito sa Pilipinas. Based sa experience ko lang. Kasi nga ka talaga. Wala kang papel, di ka bibigyan ng papel kung hindi ka galing sa sa inyo. Kung magkaroon ka ng problema sa amo ninyo, tanggap-tanggap na lang, masaktan kayo, ma-rescue kayo, mas mabuti na ma-rescue talaga kayo sa embassy. Kasi makakatanggap kayo doon ng certification distress. Gano'n na lang. Para sureball na may matatanggap kayong tulong galing dito sa OWA.
Kasi kung kayo-kayo lang, mapamasahe sa sarili ninyo, uuwi kayo, ganun, nagkaproblema nga kayo, tapos, syempre, ayaw nyo magpapunta sa embassy, i-direct kayo iuwi sa Pilipinas ang amo ninyo, wala kayo mapapala dyan. Kaya lalapit pa kayo sa uwa sa Maynila. Kung wala kayo pamasahe, sasagutin lang yung pamasahe niya papunta sa probinsya ninyo, pero hindi kayo bibigyan ng mga papel, requirements or na para makahingi kayo ng tulong sa DSWD. Nakakadismaya. Gaya ngayon, umuwi ako ng walang-wala. Tapos, hindi pa ako makahingi ng tulong. Hindi ako makahingi ng tulong sa DSWD, hindi ako makahingi ng tulong sa munisipyo namin. Wala kasi, yung mga kailangan nila, wala ako. Number one na yung distress certification. Yun ang problema ko. Kaya kayo, ganoon lang gagawin ninyo. Pag-ingat kayo, kung kinakailangan na masaktan kayo, tanggapin nyo na lang yung bugbog para ma-rescue kayo. Kasi useless lang, nabugbog na nga kayo, nasaktan na nga kayo, tapos uwi kayo dito, tapos wala kayong certificate of distress, nga pa rin kayo, wala kayong mapapala dito sa wala kayong mapapala sa OWA. Wala talaga kayo mapapala. Hindi ko sana sasabihin to, pero nakakadismaya ba? Nakakadismaya talaga. Hindi ko alam kung saan tayo hingi ng tulong. Kung kaunti lang naman sana yun, kakarampot lang naman sana yung makukuha na sana nating tulong sa disability at sa OWA, pero pinagkakait pa sa atin. Hindi pa natin makuha yung karapat dapat sana sa atin. Ganun lang. Hindi ko na ipapakita itong lulutuin ko kung paano ko lutuin, basta yun lang, nilalabas ko lang yung sama ng loob ko. Tapos yung agency natin, iwan ko kung tutulungan, kasi sabi ng OWA, hingi daw ako ng certification of distress sa agency natin. Yung agency natin parang ewan naman, wala daw sa kanila. Bakit sasabihin naman na bakit sinabi ng OWA na pwede daw ako humingi ng certification of distress sa agency natin, sabi ng OWA. So ibig sabihin pwede yan. Agency natin, ewan ko, sabi wala daw sa kanila, ganun. Kulang pa itong ilalabas natin hinanaing. Marami pa akong ilalabas ng mga hinanaing sa agency. Kung hindi nila ako tutulungan, maglalabas pa tayo ng hinanaing, kasi nanahimik ako kasi naghintay ako na kasi ayaw ko sana ng ayaw ko ng mag-mention ng mga pangalan sa agency, pero parang parang wala parang walang resulta sa mga hinihiling ko sa kanila. Nakakadismaya. Gaya ngayon, wala ka nang sasaingin, wala ka nang kasi siyempre nga umuwi nga ako na walang-wala. Nakarampot lang sana yung mahingi natin ng tulong sa DSWD, malaking tulong na sana yon sa OWA, pero wala. Swerte yung may mga distress, yung mga kasamahan ko, may kasama din ako na may dalang distress certificate, kasi yun, na-rescue talaga yun galing sa embassy. Ako, hindi lang naman ako, marami kami. So yun lang advice ko sa inyo. Kung may plano kayong umuwi, kung maltrato kayo ng amo nyo at hindi kayo pinapakain at kulang kayo sa tulog, huwag kayong umuwi na hindi kayo na-rescue sa na embassy. Tanggapin nyo lang kung mabugbog kayo ng amo nyo, ganun, para patunay talaga na kailangan kayo i-rescue. Kasi kung walang mangyari sa inyo, kung sariling sikap nyo lang, sariling nyo lang para makauwi kayo, wala kayong matatanggap na wala kayong matatanggap na tulong galing dito sa OWA natin. So yun lang. Kasi next time ulit yung mga hinanaing lalabas natin tungkol sa agency natin at sa OWA. Bye.